Nangilaw nga pala kami ng hipon din sa tubig tabang at saka ng bayoko. At din pala sa kanila ay sinisibat ang hipon. Abay parang nakakabano at sa amin ay sinisirok ang hipon. At kinabukasan nga pala ay dumayo naman kami ng paliligo din sa nabugsok. Wala lang, share ko lang. Nangangat ito ano? So yun na nga guys, for today's video, ito nga pala yung kadugsong na video nung nakaraan. Pagpunta namin din sa Barangay Malabahay. At ngayon nga ay mangingilaw naman kami din sa may sapa. Pero bago nga yun ay maghahapunan muna kami. At magkikilaw kami nitong nakuha namin pako. Sa amin nga pala hindi kami nagkikilaw ng ganyan. Talagang ginagataan lang namin yan. Nilalahukan ng mga suso or kahit ano. Basta hindi kilaw. Pero nakatikim na nga ako ng ganyan. Nung minsan may bisita ako ng mga taga Gumaka. Nagkilaw sila ng ganyan. Masarap naman kaya nga lang ay hindi ako natutunawan ng ganyan. Pero hindi naman nasakit ang tiyan ko. Kaya nga lang ay kung ano yung pagkakahimay ko dyan. Pagkadumi ko ganun pa rin ang itsura. Abay parang hindi nginuyaan no. So yun na nga guys, kain po tayo. At ayan na nga, tapos na kami kumain. Mangingilaw naman kami. O di ba yan ang bilis? Mga sugapa kasi kami. So bali ito nga daw pala yung ginagamit nila sa panguhuli ng hipon. Sinisibat pala nila ang hipon dito. Sa amin kasi sinisipa ko lang ang hipon papasok sa serok. Parang nakakabano ito. Sa tingin ko baldado ang hipon dito ay apat ba naman ang talim. So ayun, malalaman natin kung paano ba ang diskarte nila sa paghuli ng hipon dito. Nga pala wala talaga sa plano namin na mangilaw nga dito. Kaya naman wala kaming dalang flashlight. Buti na lamang at nakahiram si kuya sa mga kapitbahay niya. Tatlo nga lang pala yung flashlight namin at kulang ng isa. Kaya naman ay flashlight lang ng cellphone yung gamit ko. So ayun, may nahuli na nga pala si kuya. Hindi man lang pinakita sa amin kung paano niya hinuli yun. Gusto ko sanang ipaulit yung paghuli niya para makita namin. Kaso nga lang ay wag na at kawawa yung hipon. Ay apat ba naman ang talim. Pero yun na nga nakakita ulit siya. At ganito pala manghuli ng hipon. Bibitawan lang niya ng bahagya itong kanyang sibat at iiskad na yun kasi nga may goma. Ay ayos nga naman. Pero yung taga-video natin ay hindi ayos. Hindi niya binidyuhan yung hipon. Ang binidyuhan niya yung sibat. Lutang si John Chris for today's video. Ayan nga at nakakita na rin pala si Dennis. Unang sibat sala agad. Huli, yabang. Sino bade, naulo. Hipon? Nga pala kaya apat ang talim ng kanilang sibat kasi nga 'di ba ang hipon ay payat. Magsalaman dun sa tatlong talim ay may isa pa. Sa tingin ko pwede rin yan gamitan ng sirok. Pero siguro yung sirok dapat maliit lang para magkasya sa mga pagitan ng bato. O 'di ba nagmagaling na naman. Pero ayos naman yung kanilang sibat kasi hindi naman nadudurog yung hipon. Ang galing nga ay parang gusto kong hingiin yung isa. Parang maganda yung panibat ng samaral. Pero sa tingin ko mas okay nga na sibat na lang ang gamitin at gawa ng maliksi yung hipon. Mahirap hulihin na kamay lang ang gamit. Napasok agad sa bato. Kapag pati pumasok na sa bato, wag mo nang hulihin. At gawa ng iba ang bato dito mabigat, mahirap buklatin. Hindi tulad sa amin sa hibasanan. Nga pala kapag sa ganito ka mangingilaw dapat ay hindi ka pamulog-mulog. At yan ang dulas ng bato. Pero si Dennis nga ay tibay, nakayapak lang. Puro maliliit na hipon nga lang pala yung nakikita ko. Wala man lang akong makitang malaki. Wala man lang ako makitang kahit ano dito na pwedeng maulam. For today's video ay wala akong silbi. Naninibago ang mata ko. Kahit ngayon sinisibat nila, hindi ko man nakikita. May hiwagang bumabalot din sa sapa ng Lareyo. Galang uy. Yabang. Puro mga palaka ang nakikita ko at ako'y nagugulat, napapaiktad ako ay lalo na yung kanina at yung mapos pa sa aking binti. So ayun, kahit kumatungo ako wala man akong makitang hipon. Tulad yan may sinisibat si Dennis pero hindi ko makita kung ano ba yung sinisibat niya. Kainamang mata-ari ah. Akala mo tamay. Yan ang cute ano. May nahuli nga pala si Dennis na isda. Hindi ko alam kung anong tawag nila dyan. Basta ang alam ko ay isda yan. Nga pala parang medyo nakakainip mangilaw dito kasi ang dalang. Wala ko halos makita. Wala man lang ako makitang mga isda. Or siguro hindi lang ako sanay. Kasi ang nasa isip ko ay mga balatan, katang, at samaral. At saka medyo malabo kasi yung flashlight ko. Gusto ko rin subukan na magsibat ng hipon kaso wala nga akong makita. Nagpalit nga pala kami ni kuya ng flashlight. Ay awan ko na lang kung wala pa rin akong makita nito. Mata ko na siguro yung may problema. Pero sabi nga ni kuya medyo madalang daw talaga ang hipon ngayon. Ang marami daw ay sa ilog kaya lang ayaw ni kuya pumunta doon at malayo daw, mapapagod lang kami. Hindi agad sinabi ni kuya, di sana pumunta kami doon kahit malayo. Okay lang yun mapagod. Sanay naman kami sa lakaran kahit yanong layo. Kapag nga kami nangingilaw sa amin na inaabot kami ng magdamag. O walang nagtatanong. Nga pala dahil madalang ang nakukuha naming hipon kaya naman inanguhan na lang kami nitong mga bayoko. Wala nga palang ganito sa hibasanan. Kadalasan ito'y nakikita sa mga ganitong gubat, sa mga tubig tabang. Sa amin walang ganito. Miming, ang ingay mo. Isa, asam pigahin kita dyan ay.
Nananadya ata si Miming kanina pa ay kakasura. Lumipat na nga ako ng pwesto sa pagbo-voice over, sumunod pa din. So yun na nga, mabalik tayo. Ito nga pala mga bayo ko, maganda panguhain yan kapag gabi kasi mga nakalabas sila. Kapag umaga kasi yan ay mga nakasumiksik sa mga ang tawag dun ay, wag na nga. Basta parang nagtatago sila sa mga tuyong dahon. Nga pala kung sa amin nakakapangilaw ako na mag-isa kahit hating gabi. Pero dito kahit siguro alas 6 ng hapon hindi ako makakapunta ng mag-isa. Nakakapanlaw kahit apat na kami magkakasama ako'y napapanlaw pa din. Madami ka kasing maririnig na huni ng hayop. Nasa isip ko maya baka iyak ng bata na ang maririnig ko. Nga pala kanina pa akong may naaamoy na maanggo. Hindi ko lang pinapansin, sabi ko baka kilikili ko lang yun at gawa na kami kanina ay naglakad ng kainitan. Pero nabanggit nga ni kuya na may nakita nga daw siyang malaking aso na pasunod-sunod sa amin. Nung marinig ko nga yun, hindi naman ako natakot at ini-expect ko nga na makikita namin sa camera. Kaso wala naman na daw, umalis na. Amoy din pala nung dalawa naming kasama, hindi lang nila pinapansin. Yung amoy niya ay kakaiba, masalimuok. Hindi namin nakita, si kuya lang ang nakakita. Sayang naman, pang 1 million views sana yun. Pero di nga daw pala sa kanila, mas gusto nila yung binabalo sila kapag sila ay nangingilaw. Kasi nga daw ay marami silang nahuhuli. Parang ganun lang din sa amin. Pero okay lang yun kapag marami kang kasama. Pero kapag mag-isa ka lang, ay naku po, wag na. Sa inyo na yung hipon nyo. Bibili na lang ako ng sardinas pang ulam. Pero yun na nga, hindi sinabi ni kuya na mag-hiking pala kami. Akala ko mangingilaw lang kami. Ang tatarik ng daan, hindi lang masyado makita kasi nga gabi. Buti na lang yung bato dito ay parang mukha ko lang, magaspang, hindi ka madudulas. Yun nga lang, talaga nakakapagod mangilaw dito at talaga namang mahirap ang daan, bababa, tataas. Kaya siguro hindi kami inakit ni kuya papuntang ilog. Mas mahirap pa siguro yung daan papunta doon. Ano na ng tubig? Saan inaagusan ng tubig? Huwag kang dadaan sa hindi inaagusan ng tubig. Dulas? Madulas yan. Kailangan din sa mga inaagusan ng tubig. Dun. Parang kakatatakot nga lalo dito eh. So yun na nga guys, finally, natatanaw ko na ang tuktok ng Mount Everest. Uy. Ay, yung ano. Kulit ko na, damutin mo nga. Damutin mo, dila pangitan natin. Ang galing. Oh. Yan, mabuti. Takot ay. Lalabas ako ng ulo. Agad ito no. Kanina pa nga pala kami naglalakad pero kukunti pa lang yung nahuhuli naming hipon. At hindi ko na nga rin alam kung saan kami dumaan. Kung saan na lang kami sumuot. Sabi ko nga dun sa dalawa kong pinsan, ano kaya kung tayong tatlo lang ang nangilaw? Wari ko hindi na tayo makakauwi ay. Sabi ko nga rin sa kanila, paano kaya kapag may nagpakita ditong kakaibang nilalang? Bibidyohan nyo kaya? Sagot sa akin ay bayaiyan. Ako'y tatakbo hanggat may lupa. Bili. Ayun, quality. Yee, ito. Tagayin, tagayin. Ayos. Ayan, ito. Yan o. Ayun. Matalo na yan sa tubig. Hey! Sabi na eh. Napit yan. Yan. Kaya sibat, misan, ayun nagbalay. Yun. Nagbalay. Nagbalay. Kasag. Yun. Mako niya. Ayan yung kinakain. Yan o. Amaya. Nga pala yung klase ng palaka na kinakain nila dito ay tinatawag nilang kabakab. Mahirap pala itong hulihin, hindi tulad ng mga napapanood ko laang sa mga vlog na hinuhuli nila sa palayan na kinakamay laang. Dito ay yanong ilap ng palaka. Kahit pati maamo yan, hindi ko yan dadamputin. Katakot, bayai yan. Medyo madala nga pala yung nakukuha namin bayoko. Marami din daw kasing nag-uulam ng ganyan dito. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong klase ng suso na para din siyang balilit sa amin. Pero ibang klase ito at ito'y tubig tabang. Yan. Tanggar ka lang. Ayun na, pinsan. Palakalang pala. Ayun na, nai sa'yo. Kalawi. Ang laki yan. Grabe naman yung reaksyon na yan. Kala mo naman ay kung ano na. Palakalam pala. Sabi sa inyo, pagdating talaga sa ganyan, ang OA ko talaga. Yung mga insekto, mga palaka, mga higad, yung mga ganun. Mapadikit lang ako ng konti sa mga ganyan ay kinikilabutan na ako. Lalo na nga yung palaka. Bigla-bigla na lang natalon. Hindi ba ka nagasabi? Oh wait lang, tatalon ako ha. Huwag kang magugulat. Ganun sana. Nagtakip na nga ako ng ulo kasi kanina. Napadikit lang yung tenga ko sa sanga ng kahoy. Akala ko may insekto nang papasok sa tenga ko. Running yarn. Pero yun na nga, mabalik tayo. Bakit parang iba na tong pinupuntahan namin? Yung totoo kuya, alam mo ba talaga yung daan? Nga pala kapag may nakikita akong pagong, parang hindi ako makatiis na hindi adamputin. Ang cute, parang gusto kong iuwi sa bahay. So yun na nga, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Jade Cadiz, Dennis Samson, Hazel Antonio, Margie Pormento, Roger Arciso, Julian Luquisan, Anod Gianten, Aisa Brabante, Makmak Liaban, Alwina Torres, Linga Family, at kay Ren Rose Pukaan. Nga pala may nakita ako ditong crab. Wala lang, share ko lang. Hindi ko na itanong kung kinakain ba yan. Para siyang kuray, pero maliliit lang. Nga pala medyo marami na rin naman yung nakuha namin bayoko, kaya naman ay pauwi na kami.
Nakauwi na nga pala kami at ito nga lang pala yung mga nakuha naming hipon. O diba, kaunti. Tapos ito naman yung mga nakuha naming bayoko. Bukas na nga lang pala namin lulutuin at gagataan. Kinabukasan nga pala ito na at lulutuin na namin itong mga bayoko. Akala nyo tapos na no? Hindi pa tayo tapos. Sabi nyo habaan ko diba? O ay bakit parang nagagalit na naman?